Noong makarating nga si Rensapier, ay nagpasalamat siya sa matanda at agad kumuha ng tiket ng ferry papabalik ng Maynila. Naghanap muna siya ng makakainan dahil 2 oras pa naman bago ang oras ng pag-alis ng ferry na kanyang sasakyan. Bigla niyang naalala kung hindi niya ba naiwan ang kanyang wallet, kaya dali-dali niyang dinukot ang bulsa sa likuran. Nakahinga siya ng malalim noong makapang naroon naman iyon, at noong kanyang buksan ay nagulat siya dahil ang perang naroon ay higit pa sa perang kanyang inaasahan na dapat ay natira. Pero hindi niya nainisip kung paano nangyari iyon. Agad siyang pumasok sa isang kainan at bumili ng pagkain na pang 2 tao ang dami. Pinagtitinginan pa nga siya ng mga naroon. Mukha kasi siyang taong grasa na ilang araw nang hindi naliligo at nakakapagbihis dahil maraming dumi ang kanyang pantalon, gawa ng pagkakadapa sa kagubatan ng ilang beses. Matapos makakain, ay lumapit siya sa gwardiya para magtanong. "Boss, meron ba ditong malapit na mabibilhan ng damit?" "Ay naku sir, bihira naman ang tindahan ng damit rito. Pero sa dulo, may ukay-ukay roon. Pwede na rin pagtiyagaan. At mas malinis naman di hamak sa suot nyo ngayon." "Ah, ganun ba? Sige, salamat. Tama ka, marumi talaga ang suot ko ngayon. Napasobra sa inuman eh. Kaya kung saan-saan ako napasubsob." "Sige pare, salamat." Palusot niya pa sa kausap na gwardiya. Matapos makabili ng pantalon at t-shirt mula sa ukay-ukay na kanyang pinuntahan, ay doon na siya tumambay sa may waiting area ng mga pasahero. Nakatulala siya habang iniisip ang mga nangyari noong nakaraang gabi. Hindi niya inakala na ipapahamak sila ni Arnulfo, na turingang kaibigan at kababata ito ng kanyang ama. Bakit sila ipinahamak? Balak niyang kausapin agad ang ama pagka-uwi, at kahit pa magalit ito ay wala siyang pakialam. Handa na siyang salubungin ang galit nito dahil mas may dahilan siya para magalit. Napahamak ang mga kaibigan niya at ang kasintahan. Kahit pa sabihing hindi siya sigurado kung may natira pa bang buhay, parang ganun pa rin iyon. Hawak ng mga aswang na anumang oras kapag nagutom sila ay maaaring ilaman tiyan ang mga bihag na matitira. Nakaidlip na kaunti si Renz noong tumunog ang speaker at sinabing magsisakay na ang mga bound to Manila na mga pasahero. Kaya agad na rin siyang tumayo at sumakay. Pagkarating sa Maynila, naabutan niya ang kanyang ama na nagkakalikot ng isa sa mga taxi na ino-operate nito. "Oh, anak, saan ka galing? Bakit ganyan ang itsura mo? Nasaan ang mga gamit mo? Galing na ba kayo nagbakasyon? Hindi ka man lang nag-update sa akin kung saan na kayo nagpunta." Seryosong wika pa ni Mang Nelson. Sinalubong naman na Renz ng matalim na titig ang kanyang ama. "Pa, sino si Arnulfo? At gaano katotoo ang sinasabi niyang ikaw raw ang pumatay kay mama?" "Ano pinagsasabi mong bata ka?" Medyo mataas na boses na tanong ng ama. "Pa, ito na yung araw na yun. Nasasabihin mo ang lahat. Dahil kung hindi, ako mismo ang magpapakulong sa'yo sa pagpatay mo kay mama. Kaya gusto kong malaman ngayon din ang lahat ng katotohanan na hindi mo sinasabi sa akin." Binitawan ni Mang Nelson ang hawak niyang wrench at naglakad papasok sa bahay. Pero sinalubong ito ni Renz at sinapak. "Walang hiya ka! Dinadaan mo ako sa pasigaw-sigaw mo palagi kapag nagtatanong ako tungkol kay mama. Tapos ikaw naman pala pumatay sa kanya. At sinabi mo pang wala siyang puntod dahil tinangay siya ng mga bandido na nanloob sa bahay niyo. Bistado na ang kasinungalingan mo pa. Galing ako sa puntod ni mama. Sinamahan ako ni Tia Rosa at nakita kong naroon, meron. Pinagawa niyo ni Arnulfo ng isang magarang musoleo. So ano? Ngayon mo sabihin sa akin pa na hindi totoo ang sinasabi ni Arnulfo na ikaw mismo ang pumatay kay mama." Doon na napaupo si Nelson sa isang kahoy na sofa sa may gilid
at humagulgol ng iyak. Muli niyang sinariwa ang mga nangyari at sinabing, oo nga, siya ang pumatay sa kanyang asawa dahil sa naging isang aswang na iyon at hindi rin talaga literal na siya ang sumaksak. Ang asawa niyang si Lydia mismo ang nagdiin ng itak papasaksak sa dibdib nito para maging ligtasin na Nelson at Renz. Matapos ang mahabang kwento ay humagulgol na rin na pag-iyak si Renz. Alam niyang totoo ang sinasabi ng kanyang ama, lalo na at nakita niya rin naman ang nangyari noong bago siya tumakas na nakahanda na para katayin ang kanyang mga kaibigan na magiging handa sa kapistahan ng mga aswang. Matapos magkwento ay nagtuloy sa kusina si Mang Nelson at nagtimpla ng kape para sa kanya at sa anak. Sino-sino ang kasama mo na nabihag ni Arnulfo? Seryosong tanong ni Mang Nelson sa anak. Sina Troy po, Christy, Warren, Jetro, Jeric, at si AC. Ha? Pati ang kasintahan mo? Dinala mo sa lugar na ilang beses kong sinabi sa'yo na huwag mong pupuntahan dahil delikado? Laglag ang balikat ni Renz na tumatango. Pero pa, ang sabi nung nagpataka sa akin na hindi naman daw uubusin sa pagkatay lahat ng kasama ko. Kaya kung babalik tayo roon ay maaring may mailigtas pa tayo. Kahit si Agatha na lang ang mailigtas natin. Hindi ko kakayanin na mabuhay habang iniisip na ako ang naging dahilan kaya siya napahamak. Umiiyak na wika pa ni Renz. Naupo lang si Nelson malapit sa kinauupuan ng anak habang hinahayaan lang itong humagulgol ng pag-iyak. Makalipas ang 10 minutong pag-iyak ay kumalman na ito kaunti. Saka naman nagsalita si Mang Nelson. Alam mo ba anak, na set up lang ni Arnulfo ang lahat ng ito? Hindi ka nakatakas, sinadya kang pinatakas para maibalita mo sa akin ang nangyari. Kilala ko kung paano mag-isip si Arnulfo. Magaling siyang magmanipula ng mga tao at nagtagumpay siya noong gawin niya yun sa amin ni mama mo. Pero ang baging hindi siya nagtagumpay ay ang mapasakan niya ng tuluyan si mama mo. Dahil ang mama mo mismo ang kumitil ng kanyang buhay sa tulong ko. Kaya gusto niya ako paghigantihan. Anong gagawin natin pa? Wala tayong gagawing hakbang? Isuplong kaya natin sa mga pulis o sa mga sundalo? Sa tingin mo anak, hindi magaling maglinis ng dumi nila ang pamayanang iyon? At ang tanong nga, kung makakarating roon ng mga sundalo sa dami ng aswang sa pamayanan ni Arnulfo. Parang sinasabi mo naman pa na wala tayong gagawin. Kung ako ang tatanungin mo anak, iyon talaga ang gusto kong isagot sa'yo. Pero kung gusto mong gumawa ng paraan para lang hindi ka usigin ng konsensya mo habang buhay, di sige, sasamahan kita. Alam ko naman na wala rin tayong aabutan pang buhay pa roon. Pero sasamahan pa rin kita dahil hindi ko matatanggap na masasawi kang mag-isa. Kung masasawi ka man, at least kasama mo ako. Wala na rin silbi ang buhay ko kung mawawala ka rin sa akin sa kamay ni Arnulfo. Huwag kang mag-alala pa. Babalitaan ko ang pamilya ng mga kaibigan ko. May karapatan silang malaman ang nangyari. Anak, huwag mong kalimutang sabihin sa kanila ang totoo, lalo na ang tungkol sa pagiging aswang ng mga kakaharapin roon para hindi ka nila masisi sa bandang huli. Opo pa. Agad nang naligo at nagbihis si Renz, saka nagpunta sa bahay ng mga magulang ng kanyang mga kaibigan. Galit na galit man ay wala na ring magagawa. Napagplanuhan nilang pumunta roon at sumugod. Matapos ang isang araw na pakikipag-communicate sa mga kamag-anak ng mga kaibigan, ay nakabuo sila ng isang grupo na susugod sa Palawan. Bali 13 silang lahat na pupunta roon. Si Mang Nelson at si Renz, ang tiyuhin ni Troy na ex-military, ang kuya ni Christy na isang pulis, at may isinama pang 3 pulis na mga kaibigan. 3 ex-military na hinayar naman ng mga magulang nila Jetro at Warren. 2 pinsan ni Jeric na mga hikers na marunong din gumamit ng baril, at ang tatay ni AC na siyang kasintahan naman ni Renz.
Noong ma-finalize ang plano ay agad na silang tumulak patungo sa Palawan. May isang bagay na hindi sila napagkasunduan. Ito ay ang direksyon na kanilang tatahakin papunta. Ang gusto kasi ni Mang Nelson na doon sila dadaan sa kabilang bahagi ng bundok, kung saan may gumuhong bahagi at kinamatayan ng tatay ni Arnulfo. Bagamat akyatin talaga iyon dahil mga pangpang ang naroon, sigurado namang hindi pag-iisipan na may daraan pa roon. Nais ni Mang Nelson na maging sorpresa ang kanilang pagdating. Ang nais niya lang ay malaman muna kung may natitira pang buhay sa mga bihag, at kung wala na ay bababa na lang. Hindi kasi siya sigurado kung may mailalaban ba talaga siya sa mga aswang na pinamumunuan ni Arnulfo. Oo nga, at may mga espesyal na kagamitang ibinigay sa kanya ang isang albularyo, gaya ng itak na gawa sa tanso na may basbas ng babaylan at langis na pangontra rin sa mga aswang. Hindi pa rin siya kumpiyansa makipaglaban ng harap-harapan sa mga aswang na iyon, lalo at nakita niya na kung paano kumilos si Arnulfo noong nagpunta iyon sa bahay nila ni Lydia. Samantala ang ibang mga kasama nila, lalo na ang mga ex-military, ay sinasabing hindi uurungan ng bala nila ang mga aswang sa lugar na iyon. Marami na raw silang karanasan sa pagkatay ng mga aswang at kayang-kaya nila iyong gawin muli. Noong makarating nga sa mismong lugar, ay nahati sila sa dalawang grupo. Ang isang grupo ay sina Mang Nelson, Renz at tatay ni AC na si Mang Jun. Tapos nasa kabilang grupo na ang iba na mga atat na atat makipaglaban sa mga aswang. Pare, sigurado ka bang magiging ligtas tayo sa rutang alam mo, kaysa sumabay tayo roon sa mga kasama natin ng mga sundalo talaga at tila isang malaking gera ang pupuntahan sa dami ng dala nilang armas? Tanong ni Mang Jun kay Mang Nelson. Oo pare, mas alam ko ang bahaging ito dahil dito ako lumaki. Tsaka anong silbi ng baril at sandamakmak na bala kung wala ka namang matatamaan? Sa tingin ba nila ay basta-basta na lang tatayo sa harapan nila ang mga aswang at magpapabaril? Hindi naman sa minamaliit ko ang kakayahan nila. Ang nais ko lang ay ang mas maingat na paraan dahil isa lang ang buhay natin. Hindi natin pwedeng idaan lang sa bara-bara ang lahat. Paano kung mali tayo? E di saka pa tayo magsisi kapag kinakain na tayo ng mga aswang. Huwag kayong mag-alala. Kahit mas matarik ang daraanan natin, hindi naman sila mauuna ng sobra sa atin. Dahil bago pa sila makarating sa gitna, ay marami na silang masasalubong ng mga patibong ng mga aswang at taktika ng panliligaw. Baka nga kapag nagkataon, mauna pa tayo makarating sa kanila. Kailangan nga lang natin mag-ingat pa ng doble sa ruta natin dahil maaring may mabasag na bato sa itaas at sa ating gumulong. Pangpang kasi at mabato ang daraanan natin. Pare, kailan daw ba sila tutulak? Bukas raw ng tanghali. Sinabi kasi nitong si Renz na noong magpunta sila, sa katamtamang bilis ng lakad ay nakarating sila ng hapon at umalis sila noon ng tanghali. Kaya mauuna na tayo umakyat, pero matutulog tayo pagdating natin sa tuktok. Saka tayo babagtas sa daan pa ibaba bukas ng 3:00 ng hapon para maabutan pa natin sina Henry at mga sundalong kasama niya papunta roon. Okay paring Nelson. Mas okay sa akin ang plano mo. Hindi man tayo mukhang sasabak sa gera. Pang secret mission naman ang strategy. Mas okay iyon. Salamat sa tiwala mo pare. Salamat din sa pagsama niyo ni Renz dito pare ha. Kung tutusin, pwedeng hindi na kayo sumama dahil wala naman kayo ililigtas roon. Sabi naman ni Renz. Ano pong wala? Sa tingin niyo po ba wala lang sa akin si AC? Hindi po ako matatahimik kung mapapahamak siya dahil sa lakad naming iyon. Salamat rin sa iyo iho. Hindi nga nagkamali ang anak ko na ikaw ang piliin niya bilang kasintahan. Totoong lalaki ka na may paninindigan. Sinimulan na nga ng tatlo ang kanilang paglalakbay ng tanghali. Pasado 2:00 ng hapon ay nasa bandang Pangpang na sila. Maingat na umaakyat sa bawat malalaking tipak ng bato at kapag napapagod ay nagpapahinga ng sapat. Walang nagmamando sa kanila na magmadali
Samantala, ang kabilang grupo naman ay nanuluyan muna sa isang apartment na inupahan nila ng 1 linggo. Maghapon silang naghanda ng mga gamit at nagplano sa mga gagawin. At kinagabihan ay nag-inuman pa nga sa kalapit na bar. Ayon pa sa mga kasamang pulis at ex-military, maning-mani sa kanila ang ganoong misyon. Hindi naman daw kasi bago sa kanila ang lumipol ng isang pamayanan kapag pinagdududahang mga aswang ang naninirahan doon o di kaya mga sympathizer ng mga rebelde. Kinabukasan, pasado 11:00, ay tumulak na sila. Kanya-kanyang dala ng malalaking backpack, baril at itak. Bandang 2:00 ay nagsimula na silang magtaka. Nagsalita si Sergeant Henry, kuya ni Christy. "Teka, bakit parang nakakailang balik na tayo sa punong ito ah?" Sumagot naman ang isang dating sundalo. "Ano ka ba, Parts? Magkakamukha talaga ang mga puno at kanto, kaya normal yan." "Talaga lang ha? Sige." Wika pa ng pulis at ginuhitan ang batong nakita gamit ang hawak niyang punyal. Muli silang nagpatuloy sa paglalakad. Makalipas ang mahigit kalahating oras ay muling nagsalita ang pulis. "Parts, tignan nyo ito oh. Ito yung batong ginuhitan ko kanina pagdaan natin. Tama nga ako, pabalik-balik na tayo rito." Sabi naman ng isang sundalo. "Sige, magpahinga muna kayo. Gagawa natin yan ng paraan." Nagsiupo na muna ang karamihan at uminom ng tubig. Habang saglit na umalis ang sundalong iyon. Pagkabalik ay may dala ng parang mga buhok ng mais at ilang balahibo ng ibon. Inilagay iyon sa lupa at nagpaningas ng kaunting apoy. Saka nilagyan ng maliliit na sanga. Noong magkaroon na ng usok ay saka inilagay ang buhok at balahibo at may inusal na mga kataga. Tapos tumayo na. "Oh, tara na, ayos na yan." "Ha? Anong ginawa mo?" Tanong naman ng isang pulis. "Mga kakaibang talento yan na ginagawa namin sa bundok kapag naliligaw kami mga sundalo. Hurim-hurim ang tawag namin dyan. Pangkontra lang sa ligaw. Pinaglalaroan kasi tayo ngayon ng elemento rito. Madalas, tikba lang ang gumagawa noon." "Nice! Turuan mo naman kami niyan, boss. Madalas kaming maligaw mga hikers eh." "Baliktad damit lang ang ginagawa namin. Minsan umi-epekto, minsan hindi rin." "Hindi ganun kadali ituro yun, bata. Lolo ko pa ang nagturo noon sa akin at may kaunting ritual lang ginawa. Pasensya ka na, hindi ko alam kung paano gawin ang ritual na iyon at yung mga sinasabi niya sa pagbabasbas sa akin." Kakamot-kamot na wika pa ng sundalo. Dahil sa matagal silang naligaw, kaya naman pasado 5:00 na, ay hindi pa nila nararating ang nasabing lugar. Hanggang sa makarating sila sa may tuktok. Pagkalampas roon ay paibaba na. Pero kalahating oras pa siguro na lakad bago marating ang pamayanan noong mga aswang. Nang bigla silang makakita ng mga kalalakihang nakatayo sa unahan. Nagsalita ang isang sundalo. "Gaya ng napag-usapan natin, kapag may kalaban kami ang haharap mga sundalo. Magtuloy na kayong 4 na pulis at itong 2 hikers. Kailangan makarating kayo sa pamayanan at mailigtas ang mga pakay natin." "Copy that," sagot naman ng mga pulis. "Ang lakas ng loob niyong tumungtong sa teritoryo namin ah! Siguradong hindi kayo taga rito. Hindi niyo alam kung anong lugar ang pinasok niyo." Sumagot naman ang isang sundalo. "Oo, tama ka. Hindi nga kami taga rito. Pero alam namin ang lugar na ito. Kuta nyo ito ng mga aswang. Naparito lang kami para lipulin kayo at iligtas ang mga bihag nyo na kaanak namin." "Ah, yun bang mga bisita ni Arnulfo? Sige, subukan nyong iligtas. Naroon pa naman ang mga buto nila sa may talon. Pwede nyo pang iligtas at mailipat sa mas komportabling libingan." Tumatawang wika pa ng isang lalaki. Napiko naman ang isa sa mga sundalo. "Mga tampalasan kayong mga halimaw! Ito ang nababagay sa inyo!" Agad nang nagkagulo sa bahaging iyon. Mabilis na humiwalay ang 4 na pulis at 2 hikers.
Maririnig ang tuloy-tuloy na putukan sa bahaging iyon ng kabundukan, pati na ang tunog ng mababangis na mga pag-angil. Samantala sa bahagi naman ng mga pulis ay lakad-takbo silang nagpatuloy sa pagtungo sa pamayanan. Sa kabutihang palad ay nakarating naman sila sa may bukana ng pamayanan. Agad silang naglabas ng mga granada at naghagis ng sunod-sunod. Nagkagulo ang mga mamamayan doon. Tapos ilang saglit pa ay nakasunod na rin ang 4 na mga sundalo. Palibhasa may alam sa mga kababalaghan, kaya alam nila ang paraan para tablan ng bala ang mga aswang na nasa unahan sumasalubong sa kanila. Noong mga oras na iyon ay tuluyan ang sinakop ng dilim ang buong lugar. "Arnulfo, sinasalakay tayo ng mga armadong kalalakihan." Wika pa ni Vicky kay Arnulfo na kagigising lang mula sa buong maghapong pagtulog. "Duwag na Nelson yun ah, hindi pumunta rito. Nagpadala lang ng mauutusan. Sige, lipulin silang lahat." Matapang na sigaw ni Arnulfo. Agad namang nagsilabas ng kubo ang mga pinagkakatiwalaan niyang tauhan na sila Jake, Ulrich at Dave. Pagkalabas ng mga iyon ay agad nagpalit ng anyo. Tinubuan ng pakpak sabay lipad at nagtungo sa may harapan kung saan nagaganap ang matinding labanan. Mabilis na dinaluhong ni Jake ang isang pulis. Kinapitan niya ito sa balikat para sana ilipad, pero isang kamay niya lang itong nahawakan, kaya libre pa ang kanang kamay noon na siyang ginamit sa pagsaksak ng itak sa kanya. Sa lalim ng pagkakasaksak ay nabitawan niya iyon at nagpagulong-gulong sa kasukalan. Si Ulrich naman ay ganun din ang ginawa. Pero 2 sundalong naka-night vision goggles naman ang umasinta sa kanya ng sunod-sunod. Marami siyang tinamong tama sa katawan at nagkabutas-butas rin ang kanyang pakpak. Pagkalapag sa lupa ay tinalunan pa siya ng isa sa mga pulis at pinagbabaril sa ulo na siyang tumapo sa kanyang buhay. Nagliyab sa galit si Jake sa nakita. Kahit pa may iniindang saksak ito, nag-anyong itim na aso siya. Maging si Dave ay ganun rin. Tumalon sila pareho ng mataas mula sa likuran. Dahil sa abala ang mga sundalo at pulis sa pakikipaglaban sa mga aswang sa harapan, kaya hindi nila napansin ang pag-atake ng 2 malalaking itim na aso. Nakagat sa leeg ang 2 sundalo. Humiwalay pa ang ulo matapos silang iwas-iwas ng marahas. Si Vicky naman ay agad tinungo ang kubo kung saan nakakulong ang nag-iisang buhay na bihag, si AC o si Agatha. "Paano ba yan, AC? Mukhang hindi ka mahal ni Renz. Hindi siya dumating eh. Mga kamag-anak lang ng mga kaibigan mo ang pinadala para magligtas sa kanila. Pero sa'yo, walang dumating. Kawawang bata." Sabi naman ni AC. Hindi magagawa sa akin yung ni Renz. Mahal na mahal niya ako. At alam niyang mahal na mahal ko rin siya. "Talaga? Nagmamahalan kayo? Bakit sa kaunting tentasyon lang, pareho na kayong bumigay? Enjoy na enjoy ka nga kina Jake, Ulrich at Dave, na nagtulong-tulong sa'yo isang gabi." Hindi totoo yan. Ginamitan mo kami ng mahika kaya iyon nangyari." "Talaga? May mahika? Bakit? May mahika na ba agad noong naroon kayo sa talon? Di ba wala pa naman? Spirit of vacation lang ang sinabi ko noon sa inyo. Pero agad na kayong humanap ng kalinga sa iba. Yun ba ang nagmamahalan?" Pang-aasar palalo ni Vicky kay AC. Inilabas iyon ni Vicky para ipakita sa mga dumating na mga armadong lalaki kung papaano niya sasagpangin ang leeg ng dalaga. Noong makalabas ng kubo niya si Arnulfo ay galit iyong nagsalita. "Mga tampalasan! Namamahinga ako! Tapos basta-basta na lang ay susugod rito! Tikman niyo ang bangis ko!" Wika niya pa at nagpalingalinga sa paligid. Una niyang nakita ang 2 hikers na pinsan ni Jerry. Parehong may hawak na baril at asintado kung bumaril sa ibang mga aswang. Mabilis iyong dinaluhong ni Arnulfo at noong makalampas siya sa mga iyon ay wala ng ulo
Napatili naman si AC sa nakita dahil kilala niya ang dalawang iyon. Patuloy sa pakikipaglaban ang mga pulis at sundalo sa mga aswang na tagapamayanan, pero walang kahirap-hirap silang pinagpuputulan ng ulo ni Arnulfo. Sa mga pagkakataong iyon ay naroon na rin sila Nelson, Renz at Mang Jun. Dahil sa pagkataranta sa tunog ng putok ng mga baril, kaya nawala sa wisyo ang lalaki. Nagtatakbo iyon at pinagbabaril kung sino mang nilalang ang makita na hindi mukhang matinong tao. Napansin naman ng isang aswang si Mang Jun. Tinalunan iyon agad at pinagkakalmot. Nakita naman iyon ni AC, kaya napasigaw siya ng, "Papa!" "Anak!" sagot naman ng ama nito. Kong, itigil mo yan. Itayo mo siya nang maipakita natin sa kanya kung paano ko papangasin ang liig ng kanyang anak." Itinayo ng aswang na iyon si Mang Jun habang hawak sa liig. "Huwag! Parang awa nyo na! Huwag nyo saktan ang anak ko! Ako na lang ang kainin nyo! Hayaan nyo ang anak ko na makauwi!" Pagmamakaawa pa ni Mang Jun, pero ngumiti lang si Vicky sabay sabing, "Bakit kailangan may umuwi? Kung pwede naman kayong dalawang maging pagkain, di ba? Masaya lang kapag may naghihinagpis sa pagkamatay ng isang tao." Wika pa ni Vicky at akmang kakagati na si AC sa liig nang may tumusok na matulis at matalim na bagay sa kanyang likuran sa kaliwang bahagi ng katawan at tumagos pa iyon sa harapan. Noong tignan niya iyon ay isang itak. Tila umuusok pa nga ang dulo noong tumagos sa kanyang katawan. Nang magsalita ang may gawa ng pagsaksak na iyon. "Oo, tama ka. Kaya kawawa ka dahil wala maghihinagbi sa pagkamatay mo." "Vicky!" Malakas na sigaw pa ni Arnulfo na nagliliwanag na ng pula ang mga mata. Tumakbo iyon para sugurin si Renz, pero nagulat pa iyon nang may bala ng crossbow ang tumama sa kanyang hita, kaya siya napasubsob. Muli siyang bumangon. Isang hita naman ang tinamaan. "Ano akala niyo sa akin? Mahinang nilalang na mapapatay lang ng simpleng pana!" Sigaw niya at lumingalinga upang hanapin kung sino ang pumana sa kanya. Nagulat siya noong makita ang kababatang si Nelson na may hawak noong crossbow. "Papaanong hindi kita naamoy? Pati na si Renz!" "Akala mo siguro, Arnulfo, na ikaw lang ang matalino at palaging magaling. Kung kaligtasan na ng anak ko ang pag-uusapan, gagawin ko ang lahat, huwag lang siyang mapahamak. Tama na yung nabiktima mo si Lydia. Iyon na ang huli na makakaisa ka sa akin." "Anong pinagsasabi mo dyan, Nelson? Ikaw ang pumatay kay Lydia! Wala ako noong mangyari ang pagkamatay niya!" "Hindi mo alam ang totoong nangyari, Arnulfo. Pero gumawa ka ng sariling bersyon at pinaniwala mo ang anak ko na ako ang pumatay sa kanyang ina. Oo nga, at ako ang may hawak ng itak. Pero si Lydia mismo ang nagsaksak noon sa dibdib niya para iligtas kami ni Renz laban sa kanya. Dahil hinawaan mo siya ng pagkaaswang." Wika pa ni Mang Nelson, sabay kalabit muli sa gatilyo ng crossbow. Sapul naman sa katawan niya si Arnulfo, pero matibay iyon. Nagpumilit pa yung tumayo upang lumaban. Pero nagtaka siya dahil tila nalusaw ang laman niya kung saan tumama ang mga palaso ng crossbow. "Nagtataka ka ba, Arnulfo, kung anong nangyayari sa iyo? Kung bakit apektado ka na ng simpleng palaso na sinasabi mo? May langis kasi iyan ng albularyo na kaya kang tunawin." "Walang hiya ka, Nelson! Traidor ka!" Sigaw pa ni Arnulfo, sabay atake kay Mang Nelson. Pero mabilis bumunot ng itak si Mang Nelson. Sinalubong niya ng pagtagpas ang walang damit pang itaas na si Arnulfo. Nakatanggap naman siya ng ilang kalmot pero nagawa niyang sabayan ito. Tila napawalang bisa niya ang bilis ni Arnulfo bilang aswang dahil sa mga palasong nakabaon pa rito sa magkabilang hita at sa dibdib na patuloy na tumutunaw sa laman. Hanggang sa isang malakas na pagkalmot ang ginawa ni Arnulfo sa liig ni Mang Nelson. Sinalag iyon ni Mang Nelson gamit ang kaliwang kamay, sabay saksak ng binditadong itak sa dibdib ng aswang.
Tagos iyon hanggang sa likuran. Napayakap naman si Arnulfo kay Mang Nelson. "Paalam kaibigan, naway matagpuan mo ang iyong totoong kapayapaan." Wika pa ni Mang Nelson at hinayaan ng humandusay sa lupa ang walang buhay na katawan ng kanyang kaibigan. Tahimik na ang paligid dahil karamihan ng mga aswang ay napatay na. Ang mga bata naman at mga dalagita ay tumakas na dahil sa takot. Sa panig naman ng mga pulis, 2 ang natira at naubos naman ang mga sundalo. Pati na rin ang 2 hikers patay na. Agad niyakap ni AC si Lorenzo Orenz at humingi rito ng tawad sa mga nangyari noong nakaraan sa party na ginawa nila ni Vicky. Maging si Renz ay humingi rin ng tawad at nangako sa isa't isa na hindi na iyon kailanman mauulit pa. Sa mismong gabing iyon ay bumaba na sila ng bundok dahil baka may iba pang mga aswang ang dumating mula sa ibang lahi. Nagkapatawaran naman ang mag-ama sa paglilihim sa nakaraan at bago bumalik ng Maynila ay magkakasama pa sila Mang Nelson, Renz, AC at Mang June na dumalaw sa puntod ng nanay ni Renz na si Aling Lydia. Wakas. Ayun mga katribo, medyo natagalan yung karugtong ha. Pasensya na kayo dahil paus din talaga ako ngayon. Itong panahon kasi na panay ang ulan, kaya ito, may sipon na tubo. Merry Christmas nga pala sa inyong lahat at Happy New Year na rin. Total, malapit na rin naman ang New Year. Mag-enjoy lang po tayo ha, pero hinahinay lang sa kain at pag-inom. Ingatan ng sarili, yun lang po. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.